Well, hindi kasi ako makavisit as a potential counsel na walang consent ni Nicholas Hoffman. I do not know. Only the President can answer that question. Dahil ako naninindigan, tanging si dating Presidente Duterte lamang makakapili ng kanyang mga abogado. Wala na iba. Wala po ako ngayon sa TerApol. No? Inaantay ko na lang yung pangalawang interview. At matagal naman yung proseso ng matagal na interview. Sabi nga nila, minimum 6 weeks wait ang interview ng second. Pero ang importante yung paghahain ng asylum at hindi naman yung approval. Dahil approval will only give me permanent residence and citizenship. Confidential po ang proceedings, so I cannot tell you. But I can tell you I submitted documents as high as this to prove political persecution. Hague or Let's in the just say Netherlands? that people of my background na matagal nang gumagalaw sa larangan ng international law human rights, palaging merong pangangailangan ng iba't ibang klaseng tao. Yes, that could be a possible employment that I could find here. No? Well, hindi po. Allowed po kaming gumalaw while during the facility hanggang first interview. After the first interview, you indicate kung kinakailangan mo ng housing o hindi. And I have indicated naman na hindi ko kailangan ng housing. And they have asked for the name of the family that I will stay with. I've given them all these details. Talagang kailangan siya mag-aaral mabuti. Dahil yung ginagawa ng Quad Committee labang kay dating Presidente Pangulo Duterte, kay VP Sara, kay Kong Pulong, kay Atty. Mans at sa akin ay malinaw na political persecution. Natural, tatanggin nila yan. At mabuti na lang, hindi naman Quad Committee magdidesisyon. Dahil kung Quad Committee, wala namang mangyari dyan, walang katarungan. Pero bihasa naman ng mga taga-Netherlands sa pag-assess ng ebidensya kung mayroong political persecution at alam mo na, kasama na sa ebidensya ko yung transcript ng 3 beses na ako'y nagpakita dyan sa Quad Committee at yung mga proceedings na nangyari matapos na ako'y nawala na sa mga committee hearing. At yung mga transcript na yun, magpapatunay na talagang malinaw na malinaw, pinupulbos nila ang mga Duterte at kanilang mga aliado. Yun ang tinatawag na political persecution. Of course, yung ginawa nila, kinidnap nila, pinadala rito na hindi pa nga rin ni-request ng ICC, binulunto na nila, malinaw na malinaw yan. Tinatanggal nila lahat ng kalaban nila sa Marcos Forever.